Masarap naman yan, lagi ninyong kinakain. Pero paano kung sinasabi ko sa inyo na yung prutas na yan unti-unti nang sinisira ang inyong bato? Bawat taon, lalo na tuwing summer, libu-libong matatanda ang nadadala sa emergency room dahil sa hirap sa paghinga at ang dahilan. Yung prutas na akala nila ay healthy. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Elena Santos at sa loob ng taon, ito ang aking misyon. Protektahan ang kalusugan ng ating mga matatandang Pilipino, lalo na ang inyong bato sa Pilipinas. Siyam sa 10 matatanda ang kumakain araw-araw ng prutas na ito. Akala nila malusog pero ang totoo, dahan-dahan nilang sinisira ang kanilang kidney. Ang impormasyong ito hindi sinasabi ng mga ospital. Bakit? Kasi mas kumikita ang ospital kapag may mas maraming pasyente. Hindi ako sa side ng ospital. Ako ay sa side ninyo ng inyong kalusugan ng inyong buhay. Ngayong araw, tutulungan ko kayong malaman ang 4 na pinakamasamang prutas para sa bato at ang 4 na miracle fruits na makakapag-save ng inyong kidney. Ito ay life-saving information, kaya please mag-subscribe at mag-like na yon para hindi kayo makaligtaan ng mga importante kong tips sa kalusugan. Ang totoo, kumikita ang ospital kapag maraming may sakit. Mas focused sila sa treatment kaysa prevention. Kailangan nilang mag-operate, mag-dialysis para kumita ang hospital. Pero ako, gusto ko na kayo ay manatiling healthy kasama ang inyong pamilya, sa sarili ninyong tahanan, hindi sa malamig na hospital bed. Marami sa inyo ngayon, hindi ninyo alam pero kumakain kayo ng prutas na sumisira sa inyong bato. Pagdating ng 60 years old, ang ating katawan ay nag-change ng malaki. Ang metabolism natin ay bumababa at ang filtering function ng kidney natin ay bumababa rin. Halos kalahati lang ng dati. Parang water filter na matagal nang ginagamit, puno na ng dumi. Sa ganitong kondisyon, kung kakain pa kayo ng basta-basta na lang prutas, parang bomba yan ng potassium. Pwedeng huminto ang inyong puso. Karamihan sa ating mga matatanda, hindi nila alam ang changes na ito sa katawan. Akala nila healthy pa rin sila, kaya kumakain sila ng melon ng pakwan, tapos bigla na lang sila nadadala sa emergency room. Ang sasabihin ko sa inyo ngayon, hindi lang simple information, ito ay survival knowledge. Kung mayroon kayong mga prutas na ito sa inyong ref, tanggalin ninyo gayon. Itapon ninyo kaagad. Una, ang number 1 na bawal sa inyo pagkatapos ng 60 years old, lalo na kung mababa na ang kidney function, ay ang melon. Marami sa inyo magugulat pero ang melon, especially Korean melon o kahit local melon, sobrang taas ng potassium content. Isang melon may mahigit 450 milligrams ng potassium. Para sa mga taong may healthy kidney, okay lang yan kasi tinutulungan ng potassium na ma-flush out ang sodium. Pero kapag matanda na tayo at bumaba na ang kidney function, iba na ang sitwasyon. Hindi na kayang i-filter ng bato ang potassium kaya nag-accumulate ito sa dugo. Yan ang tinatawag na hyperkalemia. Kapag nangyari yan sa umpisa, maninigas ang inyong kamay at paa, mangalay ang inyong labi, tapos biglang irregular na ang tibok ng puso. Yan ang arrhythmia. At sa mas malalapang kaso, pwedeng huminto ang puso, cardiac arrest. Totoo yan. Tuwing summer, maraming matatanda ang nadadala sa emergency room dahil sa melon at kailangan nilang mag-undergo ng emergency dialysis. Pangalawa, ang kiwi. Maraming tao umiinom ng kiwi kasi maraming vitamin D, akala nila maganda para sa immune system. Pero ang kiwi, isa ring potassium bomb. Per 100 gyard ng kiwi, may almost 300 milligrams ng potassium. Ang problema, hindi lang isa ang kinakain, natin 2-3 pa. Kapag ang kidney function ninyo ay kalahati na lang ng normal at kumain kayo ng 2 kiwi o higit pa, ang bato ninyo sisigaw na yan. Hindi na kayang i-handle. Lalo na kung umiinom kayo ng blood pressure medicine, mas delikado. Karamihan ng Gigi-Meds may potassium-raising components, tapos dadadad pa ninyo yung kiwi na puno ng potassium, parang nilagyan ninyo ng langis ang sunog. Sirang-sira ang blood vessels at kidney. Pangatlo, ang pakwan. Maraming tao sa halip na tubig kumakain ng pakwan lalo na sa summer. Akala nila okay lang kasi tubig naman yan at naglilinis pa ng kidney. Mali. Para sa mga taong may chronic kidney disease o mababang kidney function, ang pakwan ay parang torture. Ang kidney natin parang dam. Nagbalance ng water sa katawan,
Pero kapag sira na yung dam at dumating ang pakwan na puno ng tubig, hindi na kayang i-flush out ng kidney yung tubig, kaya nag-accumulate ito sa loob ng katawan. Saan pupunta yung tubig? Sa baga. Yan ang pulmonary edema, kung saan napupuno ng tubig ang baga at hindi na makahinga ng maayos. Yung mga taong bigla na lang nagigising sa gabi dahil hindi makahinga o hindi makatulog ng mahiga. Yan ay maaaring nagsimula lang sa isang slice ng pakwan. Tandaan ninyo yan. Pang-apat ang orange, lalo na kung ginagawang juice. Ang pag-juice ng prutas ay nakakamatay. Kapag ginawa ninyong juice ang prutas, nag-concentrate ang potassium at sugar at mas mabilis ang absorption. Isang baso ng orange cheese may 3 to 4 na oranges. Ibig sabihin, 3 to 4 times ang potassium. Pagkainom ninyo, biglang tataas ang potassium level sa dugo. Parang hinampas ninyo ng martilyo ang kidney. At dahil sa high sugar content ng orange, nagiging sticky ang dugo. Nagsasara ang small blood vessels ng kidney at para sa mga diabetic, mas bumibilis ang complications. Sa huli, completely nasisira ang kidney. Kaya tandaan, isang basong orange juice, maaaring ito ang ticket ninyo papunta sa dialysis center. Kung ngayon kumakain kayo ng 4 na prutas na ito, tigilan ninyo na ngayon. Kung gusto ninyong mabuhay ng matagal at healthy, tandaan, melon, kiwi, pakwan, orange. Bawal yan pagkatapos ng 60 years old para sa kidney health. Pero ano ba ang dapat nating kainin? Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang 4 na miracle fruits na makakapag-save ng inyong buhay at kidney. Kapag kinain ninyo ang mga prutas na ito, maaaring tumagal pa ng more than 10 years ang inyong kidney. Kung natanggal na ninyo sa ref ang mga bad fruits, baka naman nag-worry na kayo. Ano na ang ilalagay doon? Huwag mag-alala. Sasabihin ko sa inyo ngayon ang 4 na miracle fruits na dapat ninyong kainin. Ang mga prutas na ito hindi lang nag-supply ng vitamins kundi talagang nire-repair nila ang damaged kidney. Niluluto ang malapot na dugo parang natural dialysis machine. Totoo yan. May patient ako dati. Si Lolo Rodrigo, 68 years old galing Quezon City. Diagnosed siya ng chronic kidney failure stage 3. Sabi ng doctor, maghanda na siya para sa dialysis. Pero nung sinunod niya ang diet plan ko, miracle, bumaba ang creatinine level niya. Stable na, at ngayon nakakapaghiking pa siya. Yung sikreto, ang mga prutas na sasabihin ko sa inyo. Ngayon, kumuha kayo ng papel at ballpen, isulat ninyo, idikit ninyo sa ref door, una, ang strawberry. Maraming tao akala nila masyadong matamis ang strawberry, baka hindi maganda sa diabetes o sa kidney. Mali. Ang strawberry parang gift from heaven para sa kidney patients. Ang strawberry may allic acid special component na tumutulong protektahan ang kidney cells from oxidation. Ang kidney natin araw-araw nag-filter ng toxin sa dugo, kaya sobrang stressed at mataas ang inflammation. Ang ellagic acid pinapababa ang inflammation at net repair ang damaged cells. May study sa American Journal of Clinical Nutrition. Sinasabi na yung mga taong regular na kumakain ng strawberry, mas mabagal ang deterioration ng kidney function at bumaba ng 30% ang inflammation markers. At ang potassium content ng strawberry, napakababa. 150 mg lang per 100 groner. Ibig sabihin safe para sa kidney at may vitamins pa. Si Lolo Rodrigo nung una ayaw niyang kumain ng prutas pero sabi ko, itong strawberry gamot, ito mga 7 pieces day. At totoo na bawasan ang fatigue niya na wala ang buble sa ihi. Pero pag kumakain ng strawberry, may reminder. Huwag ninyong gupitin yung stem bago hugasan. Kapag tinanggal ninyo yung stem bago linisin, mawawala sa tubig ang vitamin D at maaaring pumasok ang pesticides. Hugasan muna ng maigi pagkatapos tanggalin ang stem. Recommended amount 7 to 10 medium-sized strawberries per day. Safe yan, walang potassium problem at puno ng antioxidants. Pangalawa, ang pinya. May nagtanong sa akin, Dosi, kapag kumain ako ng karne, tapos hindi ma-digest, kumain ako ng pinya, gumaan ang pakiramdam ko. Bakit? Dahil ang pinya may bromine, natural protein digesting enzyme. Ito ang dahilan kung bakit maganda ang pinya para sa kidney. Yung isa sa mga cause ng kidney damage, yung protein waste sa dugo. Pag kumakain tayo ng karne o beans, may protein waste na natitira. At kapag mababa na ang kidney function, hindi nila kaya i-filter yan kaya nagsasara ang glomeruli, nasisira ang kidney. Pero kapag nag-add tayo ng pinya, yung bromelain, binabali-baliin,
niya ang protein waste into smaller pieces para madaling ma-flush out ng kidney. Parang drain cleaner para sa clogged pipes. At ang bromine mismo, powerful anti-inflammatory. Kaya binabawasan niya ang swelling at inflammation sa kidney tissue. Maraming tao nag-worry ang pinya, matamis, baka delikado. Totoo, matamis ang pinya pero ang potassium level 109 mg lang per 100 gram. 1/4 lang ang banana. Ibig sabihin, pwede ninyong enjoy ang tamis ng safe. Actually, pinya ang isa sa most recommended fruits para sa chronic kidney failure patients. Pero tandaan, huwag kayong kumain ng canned pineapple. Ang canned pin ni apple nakasak sa sugar syrup. Sobrang taas ng sugar. Kahit mababa ang potassium, yung sugar nagiging sticky ang dugo. Sinisira pa rin ang kidney. Kumain ng fresh pineapple at yung core, yung gitna ng pinya. Doon may pinakamaraming bromelain. Huwag ninyong itapon. Hiwain ninyong manipis. Nguyain ng mabuti. Recommended serving half rice ball. 2 to 3 slices after meals. Okay sa digestion at mababa ang burden sa kidney. Pangatlo, ang cherry. Ang cherry tinatawag na diamond of fruits. Karamihan ng taong may kidney problems, mataas ang uric acid. Ang uric acid leftover ng protein metabolism. At kapag hindi ito na-flush out, nag-accumulate ito sa katawan na dudulot ng gout at lumilikha ng sharp crystals sa kidney na sumusugat sa kidney tissue. Ang cherry uric acid killer. Ang anthocyanin at chorotin sa cherry, hinaharang ang production ng uric acid at tinutulungan na ma-flush out ang existing uric acid through urine. May study sa Boston University. Sinasabi na yung mga go-out patients na regular na kumakain ng cherry, bumaba ng 35% ang risk ng gout attacks. Kapag bumaba ang gout attacks, ibig sabihin bumaba rin ang uric acid toxin sa kidney. Ang kidney silent organ, hindi siya nag-complain kaagad, pero kapag mataas ang uric acid, unti-unti siyang nasisira. Kaya ang cherry parang tumutulong mag-lift ng heavy burden ng kidney. At ang glycemic index ng cherry, 20 lang. Ibig sabihin, safe para sa diabetic kidney patients. Si Lola Rodrigo din na nang bumagsak ang kidney function niya, may gout attack sa bigto. Sobrang sakit. Pero nung nag-add siya ng cherry sa diet, bumalik sa normal ang uric acid level at gumanda rin ang kidney markers. Pag pumipili ng cherry, piliin yung dark red kasi mas maraming anthocyanins. Recommended serving 10 to 15 cherries per day. Kung kakainin ninyo 1 hour before bedtime dahil may melatonin ang cherry, makakatulog kayo ng mabuti at ang good sleep essential para sa kidney recovery. Pang-apat, ang peras. Ang Filipino pear, kilala globally as kidney-friendly, superfood. Sabi ko kanina, ang pakwan delikado kasi sobrang dami ng water. Pero ang peras iba. May maraming water din ang peras pero may pikitin-soluble dietary fiber na wala sa pakwan. Ang pikitin parang sponge nag-absorb ng sodium at toxin sa katawan at dahan-dahang dinadalang palabas through urine. Kung ang pakwan ay parang flowed sa kidney, ang peras ay parang tumutulong mag-clear ng drainage system para smooth ang flow ng water. At may luteolin ng peras, component na nag-reduce ng inflammation, hindi lang sa respiratory tract kundi pati sa glomeruline ng kidney. Kapag may kidney problem, nag-accumulate ang heat toxin sa katawan at ang peras, pinapababa ang heat, binabawasan ang swelling. Parang cooling medicine. Lalo na pag kumakain ng pears, huwag ninyong balatan. Ang balat ng peras may 5 times more antioxidants kaysa sa laman, kaya mas powerful ang kidney cell protection. Kung mahina na ang ngipin ninyo, pwede ninyong hiwain ng manipis o gawing piertia. Pag niluto ninyo yung peras, bumababa palalo ang potassium at mas concentrated ang beneficial compounds. Mas madali ring maabsorb ng kidney. Recommended serving half pear per day. Pag regular kayong kumakain, makikita ninyo na mas clear ang color ng urine, bumababa ang swelling. Within 1 week lang, ramdam na ninyo. Kaya yan ang 4 na miracle fruits: strawberry, pinya, cherry, peras. Ang prutas na ito hindi lang dahil sa nutrition, kundi dahil sila ay parang oxygen machine para sa kidney ninyo. Ang gamot sa ospital nag-control lang ng symptoms, pero ang pagkain natin araw-araw, ito ang nag-revive ng bawat cell. Marami sa mga patients ko, kahit over 70 years old na dahil sinusunod nila ang diet na ito, walang dialysis, healthy pa rin, nakaka-travel, nakakapag-alaga ng apo. Kahit nasira ang kidney, hindi ibig sabihin tapos na ang buhay.
Kapag tumigil kayo sa maling diet at nag-add ng tamang food, mag-re-respond ang katawan. Ngayon, punta kayo sa palengke o supermarket. Palitan ang laman ng ref, tanggalin ang melon at pakwan, lagyan ng strawberry at peras. Ang maliit na change na yan, mag-decide ng future ninyo 10 years from now kung mag-lead down kayo sa hospital bed o mag-walk sa park kasama ang pamilya. Pero hindi pa tapos dito kasing importante ng prutas yung daily meals ninyo yung kanin at ulam. May mga kidney enemies pa na nakatago sa dining table. Sa next part, sasabihin ko sa inyo ang meal composition secrets para sa kidney patients at ang cooking methods na nag-flush ng kidney toxins. Kung hindi ninyo alam ito, kahit kumain kayo ng best fruits, half lang ang effect. Ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Bakit ba? Ang mga prutas na ito ay nag-save ng kidney. Yung medical principle, simple lang. Ang kidney natin parang water filter sa bahay. Nung bata pa tayo, yung filter na yan malinis, compact. Perfect ang pag-filter ng potassium at uric acid. Pero pagpasok ng 60 years old, dahil sa long-term use, naninigas na nag-roost, nagsasara ang pores. Medically, tinatawag natin itong decline ang glomerular filtration rate. Kapag ganito na, tapos papasok pa yung melon o pakwan na puno ng potassium, hindi na kayang i-handle ng kidney overload. Yung hindi na-filter na potassium toxins pumapasok sa bloodstream, pumapasok sa buong katawan hanggang sa heart muscle at pwedeng mag-cause ng sudden death. Yan ang hyperkalemia, ang pinaka-scary para sa kidney patients. At yung excess sugar sa prutas, ginagawang sticky ang dugo parang syrup. Ang sticky blood hindi makadaan sa very small blood vessels ng kidney sa glomeruli kaya nagsasara. Kapag wala ng blood supply ang kidney cells, namamatay sila. Yan ang reason kung bakit tumataas ang creatinine level at tumitigas ang kidney. Pero in contrast, yung ellagic acid at bromine sa strawberry at pinya parang powerful cleaning agents para sa rusty filter. Tinatanggal nila ang inflammation debris na nakadikit sa blood vessel walls. Ginagawang soft ulit ang hardened kidney cells, kaya nakakahinga ulit ang kidney. Ang blood test na ginagawa ng doktor, yung glomerular filtration rate at creatinine. Hindi lang numbers yan. Yan ang report card ng kidney ninyo kung gaano kabuti ang pag-filter ng waste. Ang tamang pagkain ng prutas kahit walang gamot pwedeng dramatically baguhin ang report card na yan. Pero tandaan kahit gaano kaganda ang miracle fruits, kung mali ang timing at paraan ng pagkain, pwedeng maging lason pa rin. Kailangan nating malaman ang golden timing ng pagkain at ang recommended daily intake. Kung mali, kahit strawberry, pwedeng mag-burden pa rin sa kidney. Ang miracle fruits, kapag mali ang pagkain, pwedeng maging poison. Sasabihin ko ngayon sa inyo ang exact golden timing at method. Una, timing. Para sa mga 60 years old and above na mailow kidney function, best time kumain ng prutas ay 1 hour after breakfast. Kasi stable na ang blood sugar at na gastric acid, kaya safest ang absorption of nutrients ng prutas. Huwag kumain ng prutas on empty stomach. Agad walang laman ng tiyan, yung acid sa prutas iiritahan ng stomach lining at biglang tataas ang blood sugar. Malaking burden sa kidney at 7 na sa pagkain ng prutas. Sa gabi, dapat nagpapahinga rin ang kidney. Pero kung kakain kayo ng prutas ng gabi habang natutulog kayo, nag-overtime ang kidney kaya kinabukasan namamaga ang mukha, kamay, paa. Pangalawa, amount. Kahit strawberry or pineapple, hindi pwedeng lumampas sa 200 gr per day. Yun ay isang paper cup. Specifically, strawberry, 7 medium-sized, pinya, 2 thin slices, cherry 10 pieces, peras, half. At huwag kainin lahat ng sabay, hatiin sa dalawa after breakfast at after lunch. Pangatlo, chewing. Kung basta na lang ninyo lunukin ang prutas, nagagastos ng energy ang stomach at hindi sapat ang blood flow sa kidney. Buyang mabuti at least 30 times para yung saliva enzymes. Matulungan ang digestion at madaling maabsorb ng kidney ang nutrients. Pang-apat, food combination. Maraming tao para sa health ginagawa nilang smoothie ang prutas with milk or yogurt. Ito ay worst habit para sa kidney patients. Ang organic acid ng prutas at ang protein ng milk ag nagsama sa tiyan, nagiging clumps, nagdudulot ng digestive problems at pwedeng mag-form ng kidney stones. Kumain ng prutas alone o with water lang. Panghuli, timing ng medication.
Kung umiinom kayo ng blood pressure meds, diabetes meds, cholesterol meds, after taking the medicine, maghintay ng at least 2 hours bago kumain ng prutas. Kasi yung certain components ng prutas nag-affect sa liver enzymes, pwedeng tumaas sobra o bumaba ang drug concentration. Ang kidney very sensitive sa drug toxicity, kaya ang 2-hour gap na ito ang lifeline ninyo from drug side effects. Ang 5 principles na ito, timing, amount, chewing, food pairing, medication gap. Kapag sinunod ninyo ang prutas, ay magiging best medicine para sa kidney. Pero hindi lang food ang solution. May patients ako, perfect ang diet. Pero dahil sa isang bagay na hindi nila alam, bumalik ang sakit. Sa next part, sasabihin ko ang actual recovery story ng patient at yung last safety measure na dapat ninyong i-check na yon. Gusto ko pag-usapan ng mas detalyado ang story ni Lolo Rodrigo, 68 years old. Nung una niyang pag-visit sa clinic, gray ang mukha niya, parang elehante ang paa dahil sa swelling. Galing siya sa University Hospital, sinabihan na mag-start na ng dialysis, parang judgment day. Pumunta siya sa akin na parang last hope. Sinabi ko sa kanya, throw away yung melon at instant coffee sa ref. Replace with strawberry and pears na sinabi ko, at yung golden timing at medication gap na sinabi ko, strictly follow. Ang result, sobrang amazing. After 3 months, yung creatinine level niya from danger level na 3.5 bumaba to normal range 1.2. Nawala ang swelling. Nakakapag-hype na siya with grandkids. Hinawakan niya ang kamay ko. Sabi niya, Dosi, binigyan mo ako ng second life. Tapos umiyak. Hindi lang ito miracle para kay Lolo Rodrigo. Ito ay proof na ang katawan natin kapag binigyan ng right fuel, mag-recover talaga. Pero may last na important reminder, kahit gaano kaganda ang mga prutas na ito, may special cases na kailangan mag-limit ng intake depende sa body condition. Para iwas side effects, check ninyo ang safety measure na ito. Kahit gaano kaganda ang food, kung hindi match sa katawan ninyo, pwedeng maging poison. Lalo na yung mga diagnosed ng chronic kidney failure stage 4 or 5 o yung may recent blood test na potassium level over 5.0. Kahit yung miracle fruits na sinabi ko, strict limitation pa rin. Kasi kung completely wala ng output capacity ang kidney, kahit yung maliit na potassium sa strawberry or pears, deadly burden pa rin. At yung mga umiinom ng certain blood pressure meds na nag-increase ng potassium, kailangan mag-consult sa doktor bago mag-decide ng intake amount. Ang health, hindi yung pagsunod lang sa sinasabi ng iba, kundi pakikinig sa boses ng sarili mong katawan, pag-adjust base sa numbers mo. Kung after eating fruits may palpitations kayo or naninigas ang kamay at paa, stop immediately, punta sa hospital. Safety first lagi. Ngayong araw, natutunan natin ang 4 dangerous fruits at 4 miracle fruits. Yung pagpalit ng melon at pakuan to strawberry at pears. Yung small choice na yan mag-decide ng feature ni 10 years from now. Kahit sinabi ng hospital na too late na, never give up. Ang katawan natin bawat araw nire-rebuild based sa kinakain natin. Yung courage na yan na ayusin ang laman ng ref today, yan ang mag-save sa inyo from cold dialysis room para manatili kayo sa warm living room with family. Kung may kakilala kayong may kidney problems, ay share ninyo ang video na ito through Messenger o Viber. Ang isang click ninyo pwedeng mag-save ng buhay ng iba, at least para sa future, makakuha kayo agad ng important health information na hindi sinasabi ng hospitals. Sa comments, ay share ninyo ang commitment ninyo na from today, titigil na sa bad fruits, kakainin na ang good food. Babasahin ko 1 at buong puso kong susuportahan ang healthy 100 years life ninyo. Sana po hindi kayo sa ospital na puno ng gamot, kundi sa bahay na puno ng laughter kasama ang pamilya, healthy at mahabang buhay. Ako po si Elena Santos. Salamat po.